sumunod kayo sa aking sinasabi. Magtiwala kayo sa aking salita. Amen. Morning mga kapatid. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Itong mga huling panahon ito, huling araw na to, nagbibigay ang Diyos ng warning, babala. Kasi ang mga Kristiyano, kahit tunay na Kristiyano ngayon, magiging self-willed, lovers of themselves, mga makasarili, nagiging mga malalayaw, na ang gagawin lang nila, yung gusto nilang gawin. Oo, sumasampalataya nga sila, pero ang pananampalataya nila, lukewarm. Half-half lang. Kung ano lang ang gusto nilang gawin, yun ang gagawin. Self-willed Christian. Yan ang warning na binibigyan ng Diyos sa atin. Kasi itong mga huling panahon ito, yan ang mangyayari. Kasi bago dumating yung araw ng rapture, magkakaroon muna ng taliwakas. Falling away. Ngayon yung mga magpa-fall away na yan, yung mga tao na binawarningan na ng Diyos ngayon na kapag nararamdaman mo na tila self-willed ka, nawala na yung alab, nawala na yung init ng pagmamahal mo sa Diyos, lukewarm ka na, malahininga. Kung kailan mo lang sundin ang gusto niya, gagawin mo, namimili ka ng gusto mo sa sundin. Yung ayaw mo sundin, hindi mo susundin. Namimili ka. Hindi ka full-fledged Christian o consecrated Christian. Half Christian ka, lukewarm ka. So yun ang minamessage ni Lord sa atin sa huling araw na to, na huwag tayong maging lukewarm o malahininga o makasarili. Kasi yan ang warning sa 2 Timothy 3, 1-5. Basahin natin. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw, ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Mapagmalaki. Mapagtungayaw. Masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig. Walang paglubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Mga bababangis, hindi maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo. Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. So nagiging malayaw. Ano yung malayaw? Yung sinusunod mo lang ang gusto mo. Wala kang batas na nasa ibabaw. You are the law. You are above the law of God. Kapag mataas ka, nagmamataas ka sa Diyos. Hindi ka tatanggapin ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, yung mapagkumbaba. Yung susunod lang sa kanyang kaisipan. Yung tutugon sa kanyang mga kalooban. Kasi walang bagay na magaganap dito sa lupa na hindi kalooban. Pag naganap ang isang bagay, pinahintulutan ng Diyos yun. At ang ginawa ng Diyos ngayon, pinahintulutan ng masama maghari sa mundo. Kaya ubod na sama ng mga tao ngayon. Kaya huwag kayong magtaka bakit ang daming ito na nga, binasa ko na nga sa mga huling araw, mapanganib. Puro kasamaan ang mababasa mo din at yung maibigin sa sarili. So dyan tayo mag-iingat. Maibigin sa sarili. Huwag natin ibigin na sarili natin. Ang ibigin natin ng Diyos. Bigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Dati ka na nga, mula nung iba ka na nga, nagkaisip ka, puro yung gusto mo na ginawa mo, di ba? Yung lahat ng nagpapasaya sa iyo, yung ginawa mo. So ito na naman panahon na to na ang Diyos naman ang pasasayahin mo. Kasi darating talaga yung panahon na yun miski nung araw ako, dumating na yung panahon na bibigyan ko na ng kasiyahan ng nanay ko. Hindi na yung kasiyahan ko. Hindi na yung gusto ko. Mula nung nagbinata ako, lahat lang ng gusto ko, ginagawa ko Dumating na yung time na kailangan naman pasayahin ko nanay ko. Magsasakripisyo ako. Pagbibigyan ko yung pag-aaral. Kasi ang hirap mag-aaral pag may bisyo Ang hirap naman mag-bisyo pag nag-aaral ka. So ang ginawa ko, pinagsabay ko. In both worlds. O ayun, sa awa naman ng Diyos, after long 8 years, gumraduate ako. Ang importante gumraduate. So nasiyahan ng nanay ko. Ganun ang gusto ng Diyos yung masiyahan naman siya. Hindi na yung gusto natin. Yung gusto naman niya. Sabi sa 2 Peter 3:3. Malalaman mo na ito na sa mga huling araw ay nagsisiparito ang manuluya na may pagtuya na nagsisila at ayon sa kanilang mga masasamang pita. So yun ang mga scammers, manuluya. Lalakad sila ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi.
So, imbis na ang bigyan ng kasiyahan nga ang Diyos, kasiyahan niya. So, natanggap mo na yung gantimpala mo. Na-experience mo na yung gantimpala mo. Kasi dito sa lupa, maghihirap tayo. Sabi ni Pedro dadaan tayo sa maraming tiisin bago pumasok sa langit. At ang pagsubok ng ating pananampalataya ay higit pa sa ginto, sa silver, na sa pagdating ng Panginoon, sa kaluwalhatian niya, tayo naman ay karapat-dapat din. So, you have to decide. Gagawa ka ng tipan ng handog. Gagawa ka ng tipan ng sakripisyo ng handog. Ibig sabihin, susunod ka na, iaalay mo na yung katawan mo bilang handog na buhay. Talagang ready ka na magpakasakit, magsakripisyo. Katulad ng Panginoong Hesus. Ang Ama nagsakripisyo Diba sabi niya sa John 3:16? Ito sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, the only Son. Bugtong na anak, the only Son of God. Jesus Christ is the only Son of God. And we are the sons of God. Pero sa atin, we have given the spirit of adoption. We are being adopted by God as the sons of God. Pero Jesus Christ is not adopted. He is from the Father. Nasa sinapupunan ng Ama. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kasi siya lumikha ng sanlibutan So meron siyang responsibilidad. Kaya nga ang una niyang ginawa, Garden of Eden. Bakit? Para supplyan yung nilikha niya na hindi magtatrabaho. Susuplayan. Pero may mga ifs and don'ts yan Maraming mga if and don'ts ang Diyos If you abide in me, and you abide in my word, ask anything I give it to you. Lagi may if. Kaya binigyan ng Diyos si Eva si Adan ng if Okay, makakain nyo lahat ng pagkain sa garden, pero huwag kayong kakain ng yung bunga ng pagkaalam ng tama at sigurado mamamatay kayo. So yun yung if na binigay na yun, if you will obey, okay ka, nasa loob ng Garden of Eden. Pero pag wala, nasa labas ka na. So sa sarili mo ng pawis manggagaling kakainin mo. Ngayon, ibinalik ng Diyos yun, yung Garden of Eden sa atin sa pagiging Kristiyano na through tithes and offering. Pag nag-tithes at offering ka, ibinabalik ka sa Garden of Eden. May supply na naman ng Diyos sa'yo, grabe supply. Yung inaakala mo na bawasan sa'yo ng 20% o 40% sa tinanggap mo, higit pa doon ang ibibigay nila. Kasi nasa Garden of Eden ka na You are free. Binigyan ka na ng Diyos ng kasaganaan ng supply. Hindi katulad namin mga pastor, hindi na sa sarili pawis namin ang gagaling ng kakain. Sa Diyos na galing. Ang mana namin ng Diyos Parang yung mga Levita nung araw. Yung 12 lipi ng Israel, may Levita dun Yung Levita, yun ang priesthood. Yun ang maglilingkod sa Diyos sa kabanalan. Ngayon yung natirang 11 lipi, yun ang mag-iigabutan doon para suportahan yung lipi ng Levita. So, ganun ang sistema. Kami yung mga Levita na maglilingkod sa Diyos, kayo yung 11 tribo ng Israel na magbibigay ng igabutan doon para mawala kayo sa sumpa. At sabi ng Diyos, subukin niyo ako sa bagay na ito. Kundi busa ko kayo ng pagpapala Kasi ang tao, yun na maibigay sa salapi, makasarili, mga manuluya, sinusunod ang sarili pita. Pagdating na sa iga po, ayaw nang maglabas ng pera. Pero pagdating sa sarili niya, kahit anong mahal lang, bibili niya. Pinag-iipunan pa nga niyang bumili ng magandang cellphone. Pag nakaipon na siya, bibili na siya ng cellphone. Pero yung lahat ng tinanggap niya pera, hindi man lang niya niluwalhati ang Diyos. Kasi ibabalik ng Diyos sa'yo, sobra-sobra pa kapag sumusunod ka sa Kanya. Ang hinahanap ng Diyos, yung masunurin. Yun talagang talagang consecrated ka sa Kanya. Buti na lang ang iglesia natin, iglesia ng Philadelphia. Nasabi sa Philadelphia, may kaunti kang kalakasan at kapangyarihan. Dahil sinunod mo ang salita ng aking pagtitiis, puproteksyonan kita sa araw ng pagsubok sa buong mundo. So huwag kang Church of Efeso na iniwan mo yung una mong pag-ibig. Na ikaw yung church na malahining na. Kasi yung 7 churches ng Diyos na yan, puro hindi perfect yan. Lahat ng Church of God, merong diferensya. Kaya yung LCJ Ministry, kinukonsider natin Church of God din yan. Pero anong uri sila ng church? Sardis ba sila? Laodicea ba sila?
Sardis ba sila? Smyrna ba sila? Pergamon ba sila? Philadelphia ba siya? At ako, nagpapasalamat sa Diyos ng Iglesia na Palate, Philadelphia Church. We are a church of fellowshipping church. Nandun yung pagtitiis natin lahat ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit puproteksyon naman tayo ng Diyos sa huling araw. Sabi sa Revelation. Revelation 3:10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So hindi lang tayo ang sinusubukan ngayon. Lahat ng tao na dito sa ibabaw ng lupa, mga unbelievers, binibigyan na ng Diyos ang mga unbelievers na makasama sa kumpletong bilang ng hentil. Kasi bubuo na ang Diyos ng kumpletong bilang ng hentil. So yung mga iglesia na yan, nandun ba sa iglesia na binubuo na iglesia ng hentil? Kasi ang unang iglesia, ang Israel Church of the Wilderness yan Noon pa man may iglesia na ang Diyos, ang Israel, siya ang kanyang panganay. Sabi niya, ang Israel ang aking panganay. Kaya kapag lahat ng mga Gentiles naman naging Kristiyano, ginagawa kang panganay. Hebrews 12:13. Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay, natatala sa langit. So ang pangalan natin, nasusulat na sa aklat ng buhay. Sa simula pa lang, alam na ng Diyos yun Kaya tayo tinawag, nung tawagin tayo, hinirang tayo. Ngayon, ginawa tayong tapat. Lahat, ang Diyos lahat gumawa nun. Wala tayong ginawa doon. Siya lahat ang gumawa. Ang ginawa lang natin, sumampalataya tayo. Kaya nakakalugod sa Diyos ang sumasampalataya. Baka kilos siya sa sumasampalataya. Pag hindi ka sumasampalataya, hindi ka maliligtas. Baliwala yung pag-aalay ni Kristo sa krus. Ibinigay nga ng Ama yung bugtong niyang anak. Kaisa-isang anak niya, binigay niya Tapos inalay naman ni Kristo ang kanyang buhay para sa ikaliligtas natin lahat. He is this, the one-man God. Siya yung tao, naging tao ng Diyos. Diyos na naging tao para magkaroon ng pamamagitan sa Diyos. Hindi pwedeng mamagitan kasi kahit sinong tao Hindi makakaabot sa sukatan. Kahit na si Abraham, si Isaac, si Jacob, walang nakaabot sa sukatan. Ang nakaabot lang sa sukatan si Jesus Christ, hindi naman tao yun naging tao. So ang Diyos din ang nag-solve ng problema Kasi meron problema ang Ama Kalooban niya, lumikha ng buong mundo, ng sanlibutan. So kailangan proteksyonan niya yun, nilikha niya yun Hindi naman natin gustong likhain tayo Siya may gusto. So para magamit yung free will, ibinigay ng Diyos ang free will sa atin, pati sa mga anghel, binigay niya yung free will. Para malaman niya kung sino yung kanya. Kasi kung walang free will na ibibigay, hindi niya malalaman kung sino yung kanya. Kaya sa simula pa lang, kilala na tayo ng Diyos Ang pangalan natin nasa aklat. At lahat ng mga hentil na mananampalataya kay Kristo, ibinibilang na panganay. Kasi sa Israel, ang mga panganay ang iniligtas. Tandaan niyo yung yung angel of death. Di ba, ang sabi ni Moses sa kanya, dadaan yung angel of death. Ngayon, naglagay kayo ng dugo sa hamba ng inyong pintuan at sa ibabaw ng inyong pintuan para pag dumaan ng angel of death, hindi tayo masasaktan. Ang masasaktan lang yung mga firstborn ng ng Egypt. Pero lahat ng firstborn ng Israel, ligtas. Kaya ngayon, yan ang ngayon ginagawa sa atin. Para maging ligtas ka, you must be born again. Isisilang ka sa Espiritu, sa Ama ng Espiritu, para mapabilang ka sa bilang ng langit. Nakatala na ang pangalan mo sa bilang ng langit. At ikaw ay isang panganay. Lahat tayo, puro panganay tayong lahat. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay, na tatala sa langit at sa Diyos na hukom ng langit at sa mga espiritu ng taong ganap na pinasakdal. So ang Diyos ang gumawa nun. Dinastified yung espiritu natin, ginawang banal. Kasi hindi mababanal ang kaluluwa pag hindi ibabanal ang espiritu. Kasi ang kaluluwa natin may espiritu yun Binanal ng Diyos yung espiritu ng kaluluwa natin. Kasi yung espiritu natin ng araw, suwail. Anak tayo ng demonyo, lahat tayo. Ngayon, minagaling ng Diyos na maging anak ka, spirit of adoption. You must be born of the spirit and of truth. Ipinanganak ka sa salita na hindi nasisira. 1 Peter 1:23.
Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira o sa laman, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. We are born of the Spirit. Ang salita ng Diyos is Spirit and truth. John 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So when you are born of the Spirit, through the Word of God, nilinis ka na ng tubig na may salita. Ibinautismo ka sa tubig para linisin ang lahat ng kasalanan mo. At ginawa ni Kristo sa krus yun. Kaya nga sabi niya sa John 3:16, basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. So, free-willing ang ginawa ng Diyos. Ibinigay niya ng pusa. So, ayaw niya tayo maging self-willed. Kusang pananampala, kusang loob din ang ating pagsunod. Yung free-willing natin, gagamitin natin na sundin ang will of God. Hindi na yung kalooban mo, tapos ka na dun eh. Kasi 3 stages ang buhay natin eh. 120 years old lang tayo mabubuhay. Yung first 40 years natin, kung saan man inabot ka nun, sa iyo yun. Gamitin mo yun, gastusin mo yung 40 years mo. Kailangan sa iyo yun eh. Kaloob ng Diyos yun. Gawin mo, eat, drink, and be with God. Be happy with what you're doing for next 40 years. Yung next 40 years natin, calling na yun. Tinawag na tayo ng Diyos para maging Kristiyano, na hindi na tayo mabubuhay sa sarili. Hindi na tayo self-willed, God's will na. At yung last 40 years, paglilingkod na yun hanggang sa matapos. Kasi dyan nabatay ang buhay ni Moses. 120 years old lang. Yung first 40 years ni Moses, nagawa niya pagiging prinsipe ng Egypt. Lahat ng luho, lahat ng vices yun, prinsipe eh. Ano gagawin mo sa pera pag prinsipe ka? Di ba lahat ng magustuhan mo gagawin mo? Si Solomon nga eh. Hari si Solomon, ginawa niya lahat ng gusto niya. Ay, alam niyo ba ang conclusion ni Solomon? Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Everything is futile, everything is vanities against vanities. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Wala namang kabuluhan lahat ng bagay sa lupa. May kabuluhan ba? Hindi mo naman madadala sa langit niya kahit sa impyerno eh. Ano kabuluhan niyan? Kahit nga nakaipon ka ng trilyon na pera, nagkaroon ng sangkaterbang mansyon, hektar-hektar yan doon pa, ano kabuluhan nun? May kabuluhan ba yun? Wala naman. Iiwan mo lang yan eh. Ano kabuluhan doon? Pero merong may makabuluhan sa atin, yung kaluluwa at espiritu. Yung buhay mo, may kabuluhan niya. Ano gagawin mo dyan? Sa buhay mo. So, kinakailangan, ibilin mo yan. Ibayad mo yung buhay mo. Kung hindi mamamatay ang buto, hindi ito magbubunga na marami. Ilan, you must be dead to self. Mamamatay na yung datihan mo pagkatao, pagkat yun ang ginawa ng Diyos. Yun ang solusyon ng Diyos eh. Kung hindi mamamatay ang datihan pagkatao natin, hindi tayo makakasunod. Kasi ang bagong lalagyan, nilalagyan ng bagong alak. You must be born again para ibigay sa iyo bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao mo na yun ang ipamumuhay mo dahil dadalhin niyo sa bagong Jerusalem. At papalitan ng bagong pangalan, ng pangalan mo, kasama ni Jesus Christ, napapalitan din ng bagong pangalan. So lahat ng bagay gusto ng Diyos bago. Ayaw ng Diyos ng luma. Kayo ba gusto nyo ng luma? Di ba ayaw nyo? Kaya lang, no choice eh. Hindi po konti pera natin. Pero gusto natin, lahat ng damit natin, sapatos na puro bago lagi. Di ba? Eh kaso hindi natin magawa eh. Bakit? Konti pera natin. Eh kung marami kang pera, di bilhin mo lahat ng gusto mo, iiwan mo lang naman yan eh. Aanin mo yan, di gastusin mo. Kainin mo, gusto mo, kainin. Buti nga, wala kang diabetes eh. Eh pag may diabetes ka, ang dami nang hindi mo makakain matatamis. Puro tikim ka na lang, hindi kain. Yung ice cream, imbis na lalantakan mo yung ice cream, hindi na, isang kutsara lang. Limitado ka na, bakit may sakit ka na eh? O hindi habang wala pa, di, go lang. Samantalahin mo buhay. Kaya sabi ko sa mga anak ko eh, sige, go lang kayo, pagdating nyo ng 40 years old, ingat na. Kasi kung ikaw magpapatuloy sa lifestyle mo yung first 40 years mo, ganun din, mamamatay ka rin ng heart attack, cancer, lahat ng uri ng kamatayan ng tao. Huwag mong baguhin ang lifestyle mo. Ganun ka mamamatay. Pero pagdating na nung nag-iedad na, baguhin mo na yung kinakain mo. Kasi yun ang papatay sa katawan mo.
Kasi yung katawan natin, subject yan sa sakit eh. Siyempre, subject yan sa lahat ng pwedeng magkasakit. So, paano ngayon mapoproteksyonan ng Diyos ang katawan natin? Eh, sundin mo yung sinasabi ng Diyos. Pangalagaan mo yung katawan mo. Templo ng Espiritu yan eh. Huwag ka abusado. Ako, naging abusado ko nung araw. Mula elementary hanggang high school pa lang, abusado na ako sa sarili ko. Elementary pa lang, abusado na ako sa sarili ko. Elementary pa lang, umiinom na ako ng alak, naninigarilyo na ako. Nagsusugal na ako. Pagdating ng adolescent period ko, may sarili na akong kasino dito. Tapos, tulak na kami ng mga droga. Nagawa ko lahat yun. First 40 years yun eh. Buti nga nagawa ko yung mga gusto ko nung araw. Kasi mayroong matatanda ngayon, ngayon nila ginagawa yung vices. Sabi, hindi ko kasi naranasan. Ba't di mo ginawa nung bata ka pa? Ngayon matanda ka na, tsaka kang hangal. Kung kailan tumanda tsaka nag-vices, dapat nasa panahon na tayo ngayon ng pagpapakabanal-banal. Tapos na yung first 40 years natin ng mga vices, yung mga gusto natin, luho natin, yung kita natin, tapos na yun. Tinawag ka ng Diyos, naging Kristiyano ka, so magpatuloy ka sa pagiging at yung last 40 years mo, ipaglingkod mo na sa Diyos yan. Sabi ng Luke 1:75. Na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkod natin siya ng walang takot sa kabanalan, sa katuwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. So last 40 years, lahat na ng ating mga araw yun. Last 40, si Moses, naganap niya lahat yun. Nagawa ni Moses talaga na magawa niya lahat ng luho ng pagkabata niya. Eh, prinsika pa na ng Egypt eh. Kahit ano sabihin mo, masusunod yun, prinsipe ka eh. Ikaw ang susunod na hari eh. Pero nung makapatay siya, kasi gusto niya nga ipagtanggol yung isang nakapatay, tumakas ngayon siya. Nung pala, plano ng Diyos yun, yung pagkakapatay niya, para pagtakas niya, pupunta siya doon sa Mount Sinai. Doon niya makakausap ang Diyos. O di dinala siya. So yung next 40 years ni Moses, tinawag na siya. Nung tawagin siya, sinangkapan na siya. Tinuruan siya ng Espiritu Santo, paano sasabihin, kung ano gagawin. Binigyan ng instructions kung paano mabubuhay. At yung last 40 years ni Moses, paglilingkod na. Paglilingkod na yun hanggang sa namatay siya. Kasi hindi pwedeng hindi siya patayin ng Diyos eh. Kasi sabi na Diyos, hanggang 120 years lang ang edad ng tao. Hindi na pwedeng lumampas sa 120. Eh 120 na si Moses, kailangan niya mamatay. Kaya pinatay siya ng salita ng Diyos. Sabi sa sa Deuteronomy. Salita ng Diyos ang pumatay kay Moses, hindi sakit. Deuteronomy 34:5-7. Para maganda basahin natin. Sa gayon si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. So nung mamatay si Moses, ayon sa salita ng Panginoon. Sinabi ng Diyos, patay ka na. Patay na. Pero bago namatay si Moses, ipinakita mo na yung promised land in the spirit. Dinala siya ng Diyos sa promised land. Ayan, tignan mo. Pero hindi ka makakapasok dyan. Titignan mo lang yan. At kanyang inilibing siya sa lipi sa lupain ng Moab na sa tapat ng Beth Peor. Ngunit sino man tao hindi nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. At si Moses ay may 120 taon, gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo. Ni ang kanyang talagang lakas ay humina. So, hindi humina ito. Hindi lumabo man, ay ba't namatay? 120 lang, sabi sa Genesis 6 eh. Genesis 6:3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga kaarawan. So maximum, 120 years. Sa panahon natin ngayon, ang maximum na natin, 80, kung malakas ang katawan. Hanggang 70 nga lang eh.
Sabi sa Psalm 90, sana makaabot ka ng kahit 70. Ako sana makaabot ako kahit 70. Eh ako pag tinitingnan ko sarili ko, parang ubod ko ng tanda, ubod-ubod ako maglakad eh. Baka yung paa ko, may arthritis yung kanang ko, tapos yung spinal cord ko may depresya. 5 nodes. 2 sa lumbar spine, 3 sa cervical spine. At yung sacras ko may depresya na lahat. Hirap na ako mag-move ngayon. Pero inaasa ko dyan sa Diyos lahat. Naniniwala ako isang araw pagagalingin ako ng Diyos. That my body will heal my body. Dahil pa ba tayo ng mga bulate? Tsaka ng butike? Ng mga ibang hayop? Tignan niyo yung mga hayop, hindi nagpupunta sa veterinaryo. Ginagamot nila sarili nila. Yung gagamba nga, pag napilayan yung pata nila, inooperahan nila, tanggal na kinabukasan. Pag naputulan mo ng buntot yung butike, tutubo yun. Yung bulate, pag naputol mo sa gitna, tutubo yun. Yung bulate, hindi mo alam ano yung unahan o hulihan. Di ba? Tingnan mo yung bulate, ano yung hulihan at saka unahan? Hindi mo makikita, parang yung unahan at hulihan eh. Yung butike, alam mo talaga may buntot, pero tumutubo, di ba? Sarili nila, napapatiw. Meron nga na-discover ngayon, isda na immortal fish eh. Hindi rin namamatay. Pag nasira ang baga o nagre-regenerate, na-discover nila isda, eternal fish. So, ibig sabihin, talagang inilagay na ng Diyos sa kanya nilikha na pagalingin niya ang kanyang sarili. Ang katawan natin, sinangkapan doon ng healing eh. Binigyan ng katawan natin na our body will heal our body. Kaya lang kasi nasisira, tayo may problema, kain tayo ng kain ng masasama para sa katawan eh. Huwag kang magkakain ng masama para sa katawan. Tingnan mo, ang katawan mo lalakas ng malakas. Puro tubig ka lang, tsaka prutas, gulay. Mamili ka kung may karne, konting karne lang. So talagang ingit self-control lang. Makikita mo, mabubuhay ka ng masagana sa lupa. Protektado tayo na dyan. Kasi pag hindi mo protection ng sarili mo, sino po protection dyan? Pag hindi mo kinontrol ang sarili mo, sino ko control niyan? E di si Satanas. Kasabihin siya, sige, kain lang na kain. Minsan lang naman ang buhay. Pagkakainin mo na lahat yan. Ito pa, ang dami pa rito mga lechong kabale. Samahan mo yung kari-kari ng bagnet. Sarap niya, damihan mo na kain. O yung answer, tirahin mo na tirahin. Ubusin mo na ng ubus. Ikaw naman, sige nga, oo nga, Tapos sa'yo, pag may sakit na, yun. Tsaka nagsisisi, ba't ko ba nagawa ito? Kaso that's life eh. Sa bagay, katawan lang naman ang mamamatay eh. Papalitan naman yan eh. Eh kaya lang maganda, hindi mamatay yung katawan. Hindi sana mamatay ang katawan natin. Yung buhay tayong lahat. Kaya yun ang prayer ko lagi eh. Bawat prayer ko sa araw-araw, laging kasama yan. Hindi nyo napapansin pag nag-pray ako, Lord, palakasin mo yung immune system. At yung internal organs namin, mag-function ng tama. Kasi pag hindi na nag-function ng tama internal organs mo, manghihina ka na. Babaksak immune system, papatay ka na yan. Pero si Moses, hindi bumaksak ang immune system. Normal lang internal organs. Pati nga mata niya, perfect, 20/20. Hindi lumago. Pero ba't namatay? Eh hanggang 120 nga lang eh. Kung pasosobrehin ng Diyos yun, hindi siya susunod sa sinabi niya. Kaya huwag kayong maniniwala sa Guinness Book of Record na itong tao to nabuhay na 130 years. Hanggang 120 na nga lang eh. Sino paniniwalaan mo? Ang Diyos o yung Guinness Book of Records? Hindi mo malaman. Baka may Alzheimer's disease yung nagsabi nun. Baka kalimutin na yun. Akala niya 130 years na pala, 103 lang siya. 130 years old ako. O yun pala, hindi. Paniwalaan mo yung nakasulat sa Bible. Maraming bagay dito sa lupa na totoo, pero may mas totoo dyan, yung Word of God, mga kapatid. Amen.